dapat, ngunit Panginoon, dahil sa iyong katwiran, dahil sa iyong presensya kami ay nakakalapit sa iyo upang magbigay ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, Panginoon. Salamat sa pagkakataon na ganito kami iyong sinasamahan. We thank you, Lord, for your sweet presence. We thank you, Lord, for your embrace, O God. We thank you, Lord, for your love, and we thank you, Lord, for your mercy. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo, sa habag mo sa bawat sa amin, sa lahat, O God, ng pagtangkilik at pagtaguyod at pagmamahal na ginagawad mo sa bawat sa amin. Wala kaming maibigay, Panginoon, kundi ang aming papuri at ang aming pagsamba. Sa iyo lang, Panginoon, nakatuon ang aming isip, ang aming puso at aming buong pagkatao. Sakupin mo nga kami, banal na espiritu, at maghari ka sa bawat puso namin. Hayaan mong mabuhay ang mga salitang ipapahayag sa umagang ito, O God. Pumasok man kami ditong sugatan, lalabas, ngunit alam namin, O God, meron kang babaguhin sa aming puso. We thank you, Lord. We bless you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So magandang umaga po. CJ, before we start our memory verse for today. Matthew 5, verse 1 to 7. Seeing the crowd, he went up to the mountains. And when he sat down, his disciples came to him. He opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who thirst for righteousness, for they shall be satisfied. And blessed are the merciful, for they shall be shown mercy. Amen. That's the word of the Lord for today. Thanks be to God. So, ayan po yung ating pa-practicein every Sunday before we preach the word, may isang tao, may isang bata, o may isang, sabi nga ni Pastora, hindi lang mga bata, dapat tayo ding mga may edad para matutunan natin ang mag-memorize ng mga verses. Amen? Kasi darating isang araw, mawawala na yung copy ng Biblia, pero hindi mawawala kung nasa puso natin. Amen? So yan yung way para ma-memorize natin ang mga memory verse na nakalaan. So habang pahaba ng pahaba, magmula sa 1, yung susunod, hanggang 8 na, hanggang 9, hanggang 10, hanggang 11. So, Orly, maghanda ka na kung sino pa memorize mo. So magandang umaga po ngayon sa inyo lahat. Sino po ba ang ating mga bisita ngayong umagang ito? Meron po ba? Wala tayong bisita. Dito po sa lugar na to, meron po ba tayong mga bisita? First time, second time na nagpunta? Wala. Dito sa row nila Ate Paz? Wala din. Sa row nyo? Wala. Sa kabilang row? Wala. Nabokya tayo So hindi tayo nag-MC. MC Hammer. So, hindi tayo nagpapahayag ng ating, ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga nakasalamuha. Anyway, marami pa tayong pagkakataon. And sa ating serye ng ating pinag-aaralan, ito yung mga katuruan ng ating Panginoon sa mga disipulo noong panahon niya. At ngayon, ating babalikan lahat ng mga sinabi niya na hindi lang po ito patungkol sa mga disciples, kundi patungkol sa ating lahat. Patungkol sa mga anak ng Diyos. Amen? Tayo po ba yung mga anak ng Diyos? Amen? So kung hindi nagsabi na anak ng Diyos, hindi sigurado. Amen? So tayo po dapat sa mga panahong ito ay sigurado na tayo anak ng Diyos. Kasi hindi natin alam, isang araw tayo ay mawawalan ng hininga. Amen? At ang nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang tao, yung mawala sa mundong ito na hindi nakakilala sa Panginoon. Isang napakalaking kalungkutan, lalo na't
mahal natin sa buhay, lalo na kaibigan natin, na alam natin hindi tumanggap sa Panginoon, nakakalungkot pong mangyari isang bagay na yan. Kaya ngayon, habang may pagkakataon, huwag po nating sayangin ang bawat opportunity na nakakasalumuhan natin sila na i-share ang salita ng Diyos. Patanggapin natin sila dahil yan po ang daan patungo kay Jesus. Yan ang daan patungo sa Ama. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, except through Jesus. Kung hindi siya nakakilala kay Jesus, paano siya pupunta sa Ama? Amen? Paano siya pupunta sa langit? Pag-uusapan niyo during the funeral, nakakalungkot pero alam ko nasa piling na siya ng Ama. How sure are you na nasa piling siya ng Ama kung hindi naman siya tumanggap sa ating Panginoon? Amen? So wag po nating sasayangin ang bawat opportunity na nakalaan. Ang Panginoon ay God of chances. Second chance, third chance, fourth chance, 100 chances. Pero kung hindi natin i-grab yung mga chances na yon, darating isang araw, pagsisisihan natin ang mga bagay na yon. Amen? So tayo po ngayon ay nasa serye ng Sermon on the Mount. Nasa part 5 na po tayo. Diyan pakilabas nga yung ating title. So, flourishing are the merciful. Pinapractice ko kanina, hindi gumagana yung clicker. Hindi ko alam kung saan ituturo kaya sabi ko si Jel na lang. So tayo po ay nasa part 5 na. Kagaya na ni-recite ni CJ, yung ating memory verse for today is from Matthew 5:1-7. Sabi niya, seeing the crowds, he went up on the mountain, and when he sat down, his disciples came to him, and he opened his mouth and taught them, saying, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. And blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, O God, sa pagkakabasa na iyong salita. Samahan mo, O God, ng iyong lingkod at ang makita, Panginoon, ay kaluwalhatian, lalabas po sa aking bibig ay iyong salita na magiging buhay at ipapahayag sa umagang to. Salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. So tayo ay nasa serye ng God's Vision and Strategy. Yung about flourishing or blessedness. Alam na natin kung anong kaibahan ng flourish at saka blessed. Diba? Kasi sabi nga, mas mainam gamitin ng flourish kasi ito'y patuloy na lumalago. Kasi ang buhay Kristiyano ay patuloy na paglago. Hindi porket tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay agad bago. Amen? Tayo ay unti-unting nagfo-flourish, lumalago. Kaya dapat, ang isang Kristiyano ay hindi pabaliktad. Dapat pasulong, hindi paurong. One step forward, walang two step backward. Amen? Kasi kung two step backward tayo, hindi tayo makakarating sa pagiging Christ-like. At ang aim ng isang Kristiyano ay ang buhay, maging buhay ang buhay ni Kristo. Amen po ba? So, nung tinuro ito ng ating Panginoon doon sa mountain na wherein nandun lahat ng kanyang disipulo, una niyang sinabi ay, poor in spirit, na nakita na naman natin na pag ikaw ay dapat aware ka sa mga kasalanan natin, aware ka sa kasalanan mo na ang kahinaan mo, kaya mag-recognize mo na ikaw ay bankrupt sa Espiritu. Mare-recognize mo na ang kailangan mo ay si Kristo. Hindi kailangan maging mahirap sa buhay para magikang pagpalain ng Panginoon. Baka sabihin, ang mayayaman hindi ang pagpapalain kasi sabi niya, poor in spirit. Hindi po poor na mahirap, kundi mahirap yung kanyang spirito. Mababa ang kanyang spirito. Bankrupt ang kanyang spirito. Kasi ina-acknowledge niya siya ay makasalanan. Amen? Yun po ang pagiging poor in spirit. At yun ang ibibless ng Panginoon, pagpapalain, palalaguin. Kasi alam niyang siya ay poor in spirit. At pangalawa, yung blessed are those who mourn. Yung mga nagdadalamhati, nagluluksa.
Hindi po pagluluksa dahil nawalan ka na isang bagay, hindi pagluluksa dahil namatayan ka na isang mahal mo sa buhay, kundi nagluluksa ka dahil sa mga nagawa mong kasalanan. Amen. Ikaw doon ka i-comfort ng Panginoon. Bibigyan ka ng comfort dahil alam niya na bawat nagagawa mong pagkakasala, ipinagdadalamhati mo yan. Amen. Pangatlo, blessed are the meek for they shall inherit the earth. Ito yung, ikaw ay mayroong meekness, mayroong kang, anong Tagalog, Orly, ng meek? Pagpapakumbaba. Amen. Si Pastor Orly po kasi nag-preach ng meek. Bagay na bagay, di po ba? Diba? Sabi niya, meekness is acknowledging that everything we are and everything we have came from God. God alone for His purposes and other people and to fulfill purposes of God. Na alam natin na kung anong meron tayo, lahat yan mula sa Diyos. Amen? Hindi mo ipagyayabang na magaling ako magsalita, magaling akong leader. Lahat po yan, alam natin, galing sa Panginoon. Amen. At pang-apat, yung huli ay yung preach last Sunday ni Pastora ay, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Sabi niya, to be hungry and thirst for righteousness means that we crave and long for the shalom of God, for the peace of God. Amen? Tayo ay nagugutom at nauuhaw sa kapayapaan ng ating Panginoon. Pasensyahan niyo po, medyo masakit lang pong aking lalamunan. Ako po ay isang linggo na siguro, magmula pala ng Tuesday, sobrang sakit yung aking lalamunan. Kaya kahapon, nakakwintas ako ng panyo. Sabi na anak ko, ano daw bagong uso? Nilagyan ko po ng luya yung panyo para sabi ko baka mawala. Sobra po kasing sakit. Lalo na paglululon. So, medyo pagpaumahanin niyo lang po kasi medyo talagang masakit. So, ito yung hunger and thirst for righteousness na ang kinikrave natin ay ang shalom ng ating Panginoon. Amen? It's not merely longing for what we want to be, but to crave and long for what God wants things to be. Hindi natin nilalong yung ano yung ba makakabuti sa atin, anong para sa akin, anong bagay, anong dapat kong matanggap. Hindi ang dapat nilalong natin, ano ang gusto ng Panginoon para sa atin. Ano ang gusto niya para ma-fulfill ko kung anong purpose ng Panginoon nung ako ay kanyang nilalang. Amen. Dapat yun ay kinikrave natin. We should be always hunger and thirst for the Word of God. Amen? Kasi yan lang makakapagpatibay sa atin. Yan ang makakapagkompleto ng ating pagkatao. Amen ba? Alam nyo, pag tayo ay hindi nanalangin, hindi tayo nagbasa ng Biblia, hindi tayo nagkaroon ng fellowship, hindi tayo nag-attend sa ganitong gawain, hindi tayo nag-cell group, isang linggo, wala tayong ginawa. Tingnan nyo ang sarili nyo, tuyot. Amen? Walang sigla. Kasi yung spirito mo naglulong physically, alam mo mga kapatid. Kaya nagkakaroon ng malakihang gawain pag nakaalam ng himala. Di ba, pinupuntahan niya ng mga tao. May himala doon sa Pangasinan, lumuluha yung Birhen ng Maria na makikita mo yung dugo. Nagpupuntahan ng mga tao. Alam niyo kung bakit? Basically, ang tao, pinanganak yan na naglulong ng kanyang spirito. Amen? Yun po ang nature ng tao. Kasi dati ang tao nakakonect sa Diyos. Nawala lang yan nung nagkaroon ng kasalanan. Pero basically and physically, hinahanap ng tao ang presensya ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, wag lang alam nyo mga, yan, okay? Matuto lang tayong mag-guide sa mga taong naglulong, mapupunta sila sa katotohanan.
kung tayo walang nag-guide sa atin ng tamang daan, ng tamang pupuntahan, maaaring isa sa atin wala dito. Kasi physically and basically, tayo naglulong sa presence ng Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, kung igugutumin natin at uuhawin natin ang ating spirito sa salita ng Diyos, unti-unti, mawawala tayo sa piling niya. Hindi na natin makikita ang kanyang pagkilos, hindi na natin makikita ang kanyang pagmamahal, at unti-unti, nag-start na doon na magkaroon ka na ng pagtalikod sa ating Panginoon. And today's topic, I will be sharing with you yung verse 7, "Blessed are the merciful, for they shall receive mercy." Amen? Sabi niya sa Matthew 5:7, "Blessed are the merciful, for they shall receive mercy." Ang tanong, ikaw ba ay pagpapalain ka lang ba ng Panginoon kung ikaw ay maawain, mahabagin? Sabi diyan, di ba? Pagpapalain ng Diyos ang mga taong mahabagin dahil bibigyan siya ng habag ng Panginoon. Kailangan palang mauna na ikaw'y maging mahabagin. Ganun po ba yung tanong? Mga kapatid, if we look at how broken we are, our relationship, or ang ating mundo, we may be prone to be very angry sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa. Diba? Ang tendency mo is magkaroon ka ng galit. Makikita mo nga, diba? Ang aga-aga pa lang, ang dami nang nangangampanya, nakakainis. Yung palang mga pakitang kagandahang loob nila Dr. Ong, Willie Ong, ay yung pala ay may motibo na siya ikakandidato. Diba? Although magaganda naman ang motibo, pero makikita mo at the end, may self-motive. Diba? Sa relasyon, hindi maganda ang minsan, hindi naman tuloy-tuloy na maganda. May pangyayari na talagang pupunta ka sa sukdulan na magkakaroon kayo ng away. Ang nag-respond mo? Anger. Amen? Anong ginagawa natin? Nagiging bitter, resentful, or even hateful dahil galit tayo. Paano tayo nagre-respond sa mga bagay na nakikita natin? Amen? Paano natin pinapakinggan yung mga at tinitingnan ang mga sitwasyon na nakakagalit? Nakikita natin, nababasa natin mga injustice, mga ni-rape, di ba? Mga minilostia. Paano ka nag-respond? Sabi nga, paano mo ginagawa? Do you respond? Well, kinukonsider mo ba na ikaw ay galit? Na ikaw ay nahabag o nagiging judgmental ka na? Minsan nawawala na yung pagkamahabagi natin, amen? Ang lumalabas sa atin ay masyado tayo nagja-judge. Masyado natin ginajudge. Nawawala ang habag na dapat meron tayo. Sabi nga, do you respond with mercy or judgment? Forgiveness or condemnation? Love or hate? To respond with mercy is to be compassionate and forgiving. Pag daw tayo ay mag-respond with mercy, ito yung with compassion and with love. Diba? Sabi nga ng Biblia, ang dapat motibo ng ginagawa natin sa lahat is love. Kung walang pag-ibig ang ating ginagawa, lahat yon nothing. Kasi dapat motivated by love. So, choosing not to treat others or even yourself as you might justly deserve. Kaya ka ba nagiging hindi mahabagin, sasabihin mo, tama lang yan kasi ganyan siya. Deserve niya yan. Ikaw ba deserve na patawarin ng Panginoon? Amen? Ang unang nagbigay ng habag sa buhay mo ay hindi ikaw, kundi ang Panginoon. Amen? Kaya ka na andito dahil sa habag ng Diyos. Una siyang namatay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Dahil sa sobrang niyang habag at pag-ibig sa atin. Amen? Walang pwedeng maligtas. Kung pagbabayarin tayo ng kasalanan natin, kulang ang ating buhay para pagbayarin ang lahat ng ating kasalanan.
Pero dahil sa sobrang habag at pag-ibig ng Diyos sa atin, siya yung namatay. Para tayo ay magkatanggap ng habag at pag-ibig. Amen? Tingnan nga natin kung anong ibig sabihin ng mercy. Sabi niya, ang mercy or merciful, sabi niya sa Greek, eleos. It is compassionate or kindly forbearance shown toward an offender, an enemy, or the person in one's power, compassion, pity, or benevolence. Sabi ni Mr. Webster, it is a kind of forgiving treatment of someone who could be treated harshly. Kindness or help given to people who are in a very bad or desperate situation, a good or lucky fact or situation. Tama nga naman, di ba? Pero kung i-apply natin yan, ay hindi tayo pwedeng magbigay ng habag kasi sabi niya, Bira? Ganun ba yan? Siya na nga ang iba an enemy, an offender. Mahahabag ka ba doon sa taong kalaban mo? Di ba hindi? Mahahabag ka ba doon sa taong kaaway mo? Di ba hindi? Ay, magpapataasan pa kayo. Hindi kayo magpapatalo sa isa't isa. Nawawala ang habag. Pero ang ibig sabihin at ang lalim ng habag ay kabaliktaran yan. Kaya mong magbigay. Kahit ikaw yung natapakan, kahit ikaw yung nasaktan, kaya mong magpatawad. Yan po ang ibig sabihin ng habag. So, ang habag ay may share lang akong 7 faces of mercy. 7 mukha ng habag. Sabi niya, mercy means being patient with people's behavior. Ang pagiging mahabagin na mawawain daw ay pagiging patient sa ugali ng isang tao. Sabi niya sa James 3:17, the wisdom from above is first of all pure. It is also peace-loving, gentle at all times, and willing to yield to others. It is full of mercy. Puno ng habag. The wiser you become, the more patient and merciful you become. Amen? Totoo, di ba? Pero ang hirap gawin. Kasi yung karunungan na yan, yung mercy na yan is galing sa ating Panginoon na kung tinanggap natin ang mercy ng Panginoon, wala tayong dahilan para hindi tayo maging merciful sa ugali ng ating mga taong nakakasalamuha natin. Amen. Pangalawa, mercy means helping anyone around you who is hurting. You cannot love your neighbors yourself without being merciful. Amen? Sabi niya sa Proverbs 3:27, whenever you possibly can, do good to those who need it. Sa lahat ng pagkakataon, pag may nakita ka, do good. Kasi lahat dyan nangangailangan. Maaring isa ka na nangyari ito sa'yo noon, marapat lang ibalik natin sa Panginoon. Kasi sabi nga, di ba, once na ginawa mo isang bagay sa isang tao, parang ginawa mo ito sa ating Panginoon. Di ba, sabi, nagtatanong, Lord, kailan kita nakitang nagutom? Kailan kita nakitang nauhaw? Kailan kita nakitang hubad? Kailan kita nakitang binisita? Sabi ng Panginoon, nung pinakain mo'y nagugutom, pinainom mo'y nauuhaw, binigyan mo ng damit, ang mga walang damit, binisita mo ang mga tao nakakulong, dinalo mo sa ospital, para mo na rin ginawa ito sa akin. Amen? Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya hindi dapat tayo mamimili ng paggawa ng kabutihan. Hindi porket gagawan ko ng kabutihan si Brother Ray kasi mabuti yan sa akin. Paano yung masama sa'yo, hindi mo gagawa ng kabutihan? Kung gagawan mo ng mabuti ang isang taong gumagawa ng mabuti sa'yo, nakuha mo na po ang iyong reward. Amen? Pero kung gagawin mo ng kabutihan, yung taong umaalipusta sa'yo, yung taong tinatapakan ka, yung taong kalaban mo, pag ginawa mo ng kabutihan, ang reward mo sa langit mo matatagpuan. Amen? So, ganyan po ang Panginoon. Di ba? Nung shinare ko nung last two Sundays ago, na ang buhay ay sa Biblia,
sa kingdom ng Panginoon yung mga kabaliktaran, mga paradoxes. Kung ikaw ay gusto mong yumaman, magbigay ka. Kung ikaw ay gusto mo lumakas, maging mahina ka muna. Para mag-gain, kailangan ka mamatay. Para mabuhay, kailangan mo mamatay. Di ba kabaliktaran? Amen. Yung mga sinasabi sa Biblia na kakaiba sa mundo natin. Sa mundo natin, para ikaw ay magkamal ng maraming salapi, ay mandaya ka. Manggulang ka. Sa halip na ito yung babayaran mong tax, tatago mo yung kaunting tax. Amen. Filing ngayon ng ITR, nakakalungkot. Makikita mo sa ITR mo, ang laki ng tax na ibibigay mo sa gobyerno para nakakaisip ka, sayang. Pero yun ang sabi ng ating Panginoon, kung anong para kay Caesar, para kay Caesar. At kung anong para sa Panginoon. Dapat may ITR din tayo sa church, no, para malaman natin kung ano yung ating ibinibigay para sa Lord. At siguro hindi naman darating sa punto natin na ang laki pala na nabigay ko sa church kung ginastos ko na lang pala. Siguro hindi naman darating sa atin yun, ano? Dahil ang binigay natin para sa Panginoon. At yung binigay natin, pagpapalain niya. Amen? So yan. Sabi niya sa Romans 12:8, when you show mercy, do it cheerfully. Kung tayo dahil magbibigay ng habag, ng awa, gawin nating cheerful tayo. Hindi yung para tayong minalas. Sana hindi ko na lang pala siya tinulungan. Sana hindi ko na lang pala siya kinaawaan. Wag po. Dahil sabi ng Panginoon, kung kailangan mo lang daw magbigay ng habag, ng mercy, gawin mo itong cheerful ka. Dahil ang Panginoon, mas gusto yung natutuwa ang puso. Kung hindi mo din lang ikakatuwa, huwag ka na lang ding maging merciful. Diba? Kasi nagkakasala ka lang sa ating Panginoon. Amen? Pangatlo, mercy means giving people a second chance. Amen? When somebody hurts us, we normally want to get even or write that person off. Dapat tayo ay kagaya ng Panginoon, nagbibigay ng mga chances. Amen? Kasi pag ikaw hindi nagbibigay ng chances, ano mo naman, sabi nga sa akin, sobra ka naman. Diba? Grabe ka. Sabi niya sa Ephesians 4:31-30, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another, curse each other, or ever be rude. Instead, be kind and merciful and forgive others just as God forgave you because of Christ. Amen? Kaya tayo magbibigay ng chance sa tao na hurt sa atin because unang-una, ikaw ibinigyan ng chance ng ating Panginoon. Ang nagbigay sa iyo, nagpatawad sa iyo ang ating Diyos. Kaya marapat lang na magpatawad ka din. Amen? Hindi ka masyado dapat matigas. Lahat yan ay dapat nating isa puso. Amen? Kasi lahat yan nararanasan natin. Yung pagiging, dapat lang na hindi ko siya patawarin kasi ang dami niyang kasalanan ginawa sa akin. Hindi po, sabi niya. Mercy means giving people a second chance, a third chance, a fourth chance, many chances. Kasi ang Panginoon, nagbibigay siya ng maraming chances. Amen. Pang-apat, sabi niya, mercy means, Sister 4. Sister 4. Yan, mercy. Nagkukwentuhan si Mick at saka si Jel. Baba ka dyan, Mick. Mercy means doing good to those who hurt you. Amen? Mercy is giving people what they need, not what they deserve. Why? Why should we do it? Because that's what God does with you. Amen? Ang habag, ang mercy, kaya napakaganda pala ng pangalang mercy, no? Wala na si Mercy Rabanal. Pero si Mercy, ang napakagandang pangalan kasi mercy means doing good to those who hurt you. Kahit na ikaw ay sinaktan,
ikaw yung nasaktan, ikaw yung inapi, ikaw yung sa gitna iniwan, ikaw pa rin ang gagawa ng mabuti doon sa taong nakagawa sa iyo nan. Amen? Mercy is giving people what they, hindi daw ito ang pagbibigay ng dahil kailangan nila, dahil deserve nila. Kahit hindi po nila deserve, gagawan pa rin natin ang mabuti. Dahil unang-una, hindi ka din deserve. Pero dahil sa Panginoon, naging deserving ka sa habag ng Panginoon. Amen? So hindi to bilangan, ay deserve ko naman talagang, hindi niya deserve na bigyan ko siya ng habag. Hindi niya deserve na patawarin ko siya. Eh kung sabihin kaya sa'yo ng Panginoon yung bagay na yan, eh di wala ka ngayon sa kaharian ng Panginoon. Amen? Sabi niya sa Luke 6:35-36, love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because God is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Amen? Kanya po, ka-merciful ang ating Amang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Tinuturo lang natin yung mga mukha ng mercy para ma-realize natin how mercy is God is. Di ba kaya wala tayong karapatan hindi maging merciful? Amen? Number 5, mercy means being kind to those who offend you. Parang paulit-ulit, pero iniisa-isa ng Panginoon. Sabi niya, you've got to be more interested in winning people to Christ than in winning the argument. Sabi nga niya, hindi kailangan ng Diyos na manalo ka sa mga argumento. Ang kailangan ng Diyos ay mawin mo yung tao. Amen? Hindi mo kailangang ipakita ang mas magaling ka sa Kanya. Ang kailangang makita kung paano mo na-win ang puso niya. Sabi niya in Jude 1:22-23, show mercy to those who have doubts. Save others by snatching them from the fire of hell. Show mercy to others even though you are afraid that you might be stained by their sinful lives. Amen? Huwag po tayong matakot na mang-snatch ng mga taong alam nating mahirap mawala sa ganong kalagayan. Tayo po ang nilagay ng Panginoon sa mga taong yan para snatch natin sila sa dagat-dagatang apoy. Amen? Hindi mo kailangang ipakita sa kanila na magaling ka or walang tatalo sa'yo. Ang kailangang makita ng taong ini-snatch mo from hell ay yung pag-ibig ng ating Panginoon. Kung gaano siya ka-merciful sa'yo, at gaano siya ka-merciful sa mga taong gusto niyang abutin. Amen? Number 6, mercy means building bridges of love to the unpopular. Sabi niya, a premeditated mercy because you intentionally build friendship with people who don't have friends or who are not accepted at work or in a society. I-friend mo yung mga taong laging nakaiwalay, laging nag-iisa sa mundo. Sila yung mas nangangailangan. Amen? Sabi na sa Matthew 9:13, I want you to show mercy, not offer sacrifices. For I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners. Dumating ang Panginoon, hindi para sa mga righteous, sa mga religious. Dumating ang tao para sa mga sinners. Dumating siya sa atin dahil tayo ay makasalanan. Amen? Hindi siya dumating sa mga taong mabubuti na. Hindi siya dumating sa mga taong magagaling na. Dumating siya doon sa mga taong nangangailangan ng kanyang habag, nangangailangan ng kanyang salvation, nangangailangan ng kanyang presensya. Dahil yung mga taong yun, ang higit na kanyang pagpapalain. Amen? Kaya huwag tayong mamimili, mga kapatid. Dapat meron tayong attitude ni Kristo. Ay, pupuntahan ko, iba-Bible stud. Pastora, ayokong ma-assign doon sa lugar ng kasi puro halang naman ang kaluluwa ngayon para hindi nangangailangan ng Diyos. Baka gawan pa ako ng masama ng mga yun. Ayoko doon. Kasi baka malagay pa sa alanganin yung buhay ko. Ayoko doon. Bahala lang sila kung masisave sila o ano. Diba? Dapat ba ganun ang attitude natin? Si Jesus, hindi niya silang alang buhay niya. Nakikain siya sa mga makasalanan.
Sinamahan niya yung mga tax collector na alam natin, nung panahong una, mga tax collector ang numero unong makasalanan. Amen? Ngayon nagbabalat kayo lang. Kunyari sila ay matutuwid, pero nangungurakot. Amen? Huwag tayong judgmental. Dapat hindi tayo judgmental. Amen? Hindi natin alam yung personal relation nila ay mayroon silang Diyos sa puso. Kaya dapat abutin natin yung mga tax collector para yung ating tax, ikaw lalo ka na. Abutin mo yung mga tax collector. Para yung mga negosyo natin ay hindi nila titirahin. Joke. Mga kapatid, ganun. Inaabot ng Panginoon yung mga taong makakasalanan, hindi yung mga taong malilinis. Amen? Yung mga taong mga banal, hindi niya inaabot yun. Ang inaabot niya yung mga taong makakasalanan. Kaya tayo, ang abutin natin yung mga ganun. Unpopular, mga halang kaluluwa, mga siga sa opisina, yun ang abutin natin. Diba? At mawawala ang gulo sa inyong opisina. Amen? Yan yung ginawa ni Pastor Aces na matagal ng panahon, kaya nawala ang aming mga grievances, nawala ang aming mga strike. Dahil inabot ng ating pastora yung mga taong halang ang kaluluwa. Amen? So makita natin, number 7. Mercy means valuing relationship over rules. Ito napaka-importante sa atin, lalo na tayong mga Kristiyano. Minsan, dahil sa super S tayo, super spiritual. Sabi sa Bible, pag ikaw gumawa, masyado ka nang ina-apply mo yung batas. Sabi nga niya sa Romans 13:10, love fulfills the requirement of God's law. If you want to show mercy, put people before policies, put their needs before procedure, put relationship before regulation, choose love over law. Huwag po tayong masyadong S na S. Nakakita tayo ng kapatiran na medyo sumasablay. Babanatan mo agad ng mga salita ng Diyos. Parang tatakutin mo, ititreten mo siya, hindi ka na maliligtas. Wala na yan, hindi na save. Diba? Hindi po. Sabi niya, ang pag-ibig ang mag-fulfill sa commandment ng Panginoon. Amen? Diba yung 10 utos ng Diyos, 2 lang ang pinaka-greatest. Lahat yun, nakahang na yun doon. Diba yung pag-iuna, the greatest love is pag-ibig sa Diyos at pangalawa, pag-ibig sa kapwa mo. Amen? Kung wala kang pag-ibig, lahat ng ginagawa mo, nothing. Kahit ano pang alam mo sa batas, sa salita ng Diyos, kung walang pag-ibig, lahat yan, walang saysay. Diba, Lolo? Amen. So yan mga kapatid, ang 7 mukha ng mercy ng ating Panginoon. Sabi niya, what does blessed are the merciful mean? Ano daw ibig sabihin ng blessed are the merciful? To be mercy is to show forgiveness and compassion to those in need. Sabi niya, Jesus frequently spoke of this trait in the Lord's Prayer. Sabi niya sa Matthew 6:12, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Diba? Sabi niya sa Matthew 9:13, Jesus instruct the Pharisees, go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have come to call the righteous, but sinners. Amen? Ang pagiging mahabagin ay pagpapakita ng pagpapatawad, ng compassion sa mga taong nangangailangan. Yan ang ibig sabihin ng blessed are the merciful. Amen? Pagpapakita ng compassion, pagpapakita ng habag, ng pagpapatawad sa mga taong nangangailangan. Dahil unang-una tayo ang nakaranas niyan, mga kapatid. Amen? We are blessed if we are merciful because mercy is something God is something God Himself display. Tayo daw ay blessed if we are mercy because mercy is something God Himself. Ito mismo ang karakter ng ating Panginoon. Merciful. God's mercy is the withholding of, hindi ito just a punishment. Sabi nga, it is His compassion on the miserable. Sabi niya sa Deuteronomy 30 verse 3, the Lord your God will restore your fortunes. He will have mercy on you. Kahit anong mangyari, mawala na ang lahat.
Kaya i-restore ng Panginoon dahil ganun ang Panginoon mahabagin sa atin. Amen? Nakita niyo nangyari kay Job, diba? Kinuha ang lahat, nawala ang lahat. Pero dahil sa grabing pag-ibig ng Panginoon kay Job, kaya niyang ibalik lahat. Ang nakakataka lang, bakit kaya iniwan yung asawa? Amen? Nawala ang lahat, namatay ang anak, nawala ang yaman, nawala ang koneksyon, nawala ang favor, nagkasakit, nagkabukol mula ulo hanggang talampakan, sinisisi siya ng asawa, tinatalakan siya. Hindi nawala kung ako siguro, Lord, ba't hindi mo kinuha itong asawa ko na to? Diba? Pero dahil mahabagin ang Panginoon, yung taong naandon, hindi niya tinanggal dahil yun ang magtitest sa kanya ng kanyang pananampalataya. Amen? Kaya huwag kayong magalit sa inyong mga asawa, mga kapatid. Dahil tinalaga ng Panginoon ang inyong mga asawa para mas maging matibay tayo. Amen? Amen, mga kalalakihan. Amen. Daddy, amen. Okay. Diba? Nilagay tayo mga kababaihan sa ating mga asawa para mas lalong maging matatag ang pananampalataya ng ating mga asawang lalaki sa ating Panginoon. Para din yan si Job. Mawala man lahat pero asawa mo hindi mawawala sa tabi mo. Amen. So sabi niya sa Psalm 28 verse 6, Praise be to the Lord, for He has heard my cry for mercy. Kahit ano pong mangyari, nasa gitna tayo ng krisis, nasa gitna tayo ng taghirap, nasa gitna tayo ng taggutom. Pag tayo po ay nanalangin at narinig niya ang ating panalangin, ang Panginoon po ay sobrang mahabagin para hindi kanya tulungan. Because sabi niya, praise be to the Lord, for He has heard my cry for mercy. Kaya mga kapatid, totoo yung pag tayo ay, halimbawa, employer tayo, meron tayong kumpanya, meron tayong pinapasahod, pag inaapi po natin yung ating mga employees, pag yan ay nanalangin sa Panginoon at narinig ng Panginoon ang kanilang iyak, bantayan niyo, may gagawin ang Panginoon sa inyo at sa taong umiiyak ng habag. Amen. Kaya dapat po hindi tayo gagawa ng masama sa ating kapwa. Once na gumawa tayo ng masama sa ating kapwa at umiyak yan sa Panginoon at magsumbong sa Panginoon, ang Panginoon ay sobrang mahabagin. May ririnig niya ang iyak niya at may gagawin siya. Hindi niya basta papalagpasin ang iyak na yan. Kaya maging aware tayo mga kapatid, lalo na meron tayo authority. Binigyan tayo ng authority ng Panginoon na pamahalaan ng isang negosyo. Binigyan tayo ng Panginoon na pamahalaan ng isang magandang posisyon sa company. Pag tayo gumawa ng bagay na hindi ayon sa mata ng Panginoon, darating isang araw, mawawala sa iyo ang posisyon na yan. Dahil yung pinagkatiwala niya sa iyo, hindi mo pinag-ingatan. Maririnig ng Panginoon ang iyak ng mga Amen? Hindi ka lang pinagpapala ng Panginoon. Pinagpapala ka para pagpalain yung mga taong nasa iyong ilalim. Amen? Para kang isang daluin, parang priest, na pag binuhusan ng oil, dadalo yan sa baba at malalagyan ng oil yung mga taong nasa ilalim mo. Hindi mo yan pipigisa sa hurit na andito lang ang oil mo. Huwag niyong i-withhold yung due for them. Kasi binigyan ka ng authority ng Panginoon. Binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon sa mga taong yan. Amen? We have received God's mercy. Unang-una kaya tayo ay blessed. Tayo ay merciful because tayo ay tumanggap ng mercy ng ating Panginoon. Sabi niya sa Romans 11:30, You who were at one time disobedient to God have now received mercy. Dati ang buhay natin ay puno ng pagsuway sa ating Panginoon. Disobedient tayo sa lahat ng ginagawa na gusto ng Panginoon nung araw yon. Pero natagpuan ka ng Panginoon, natanggap mo ang kanyang biyaya. Amen? Sabi niya sa 2 Corinthians 4:1, Paul shared that his ministry was given to him by God's mercy,
Kita mo yung ginagawa ni Paul nung araw na siya pa ay si Saul. Tinutuligsa niya ang mga lingkod ng Panginoon. Pinapapatay niya ang mga nagpapahayag. Sabi niya doon sa Timothy, he also saw his salvation as an act of God's mercy. Dahil sa sobrang niyang paglalapastangan doon sa mga lingkod ng Diyos, pinapapatay niya. Pero yet, nakita niya ang biyaya ng Panginoon. Kung paano siya na-restore ng Panginoon at paano siya ginamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. Walang masama po sa Panginoon. Amen? Ang masama, yung tatalikuran mo, ino-offer niya. Ang masama, yung tatalikuran mo yung kanyang habag at hindi mo acknowledge na ikaw minsan tumanggap ng habag sa buhay mo. Amen? Yan dapat natin tandaan na kaya tayo dapat gumawa, marapat lang. Marapat lang na gumawa tayo ng habag sa ating kapwa dahil unang-una, tayo ay tumanggap ng habag. Serve ang mga ganitong bagay, mga kapatid. Yet, trono na kami ang biyaya. Nararanasan natin ngayon sa ating buhay. Nakakalapit tayo, nakakahingi tayo, nakakadulog tayo sa kanyang trono ng kanyang biyaya dahil sa kanyang habag sa atin. Sabi niya, God's children reflect His mercy and are therefore merciful themselves. The merciful in this world are blessed in the sense that they know God's joy. The person who is merciful will be eternally happy because he knows God's mercy. Amen? Sumasablay man tayo, nagkakaroon man tayo mapagkakamali sa harap ng Diyos, pero hindi mawawala yung joy sa puso natin dahil alam natin ang Diyos ay mahabagin sa atin. Dahil kung hindi mahabagin ang Diyos sa atin, mga kapatid, sa pagbibigay pa lang, linggo-linggo maraming patay sa atin. Dahil noong panahong una, pag hindi ka nagbigay ng tapat sa tithes and offerings, kumita ka ng 1,000, nagbigay ka lang ng 50 pesos, di ba ang 10% noon ay 100? Nagbigay ka ng 1,000, sabi mo, Lord, kailangan ko kasi ito eh. Wala kaming pamasahe, wala kaming... kung ito ay gagawin natin, maraming patay sa ating linggo-linggo. Maglilibing ang ating iglesia linggo-linggo na maraming taong hindi tapat sa pagbibigay. Pero grabe ang Diyos, sobrang siyang mahabagin sa atin. Kahit kinukupit natin ang ating tithes and offerings. Actually, yung hindi natin pagbibigay is pagnanakaw. Sabi sa Biblia, Lord, paano kita ninakawan? Paano kita kinupitan? Sa pamamagitan ng iyong hindi pagbibigay ng iyong tithes and offering. Tayo po ay magbigay, hindi mamaya pa. Sabi niya, there are many verses. Mamaya muna yan. To be clear, sabi niya, Jesus is not saying if you show mercy to others, then you will all be shown mercy. He's not saying you need to do first before God because nauna ang Panginoong nagbigay sa'yo ng mercy. Hindi po prerequisite na para bigyan ka ng habag ng Diyos, ay maging mahabagin ka muna. Hindi po, mas naunang nagbigay ng habag ang Diyos sa atin. Kaya marapat lang na tayo maging merciful. Sabi niya lang doon sa verse niya, mas lalo kang magiging pagpapalain kung ikaw ay merciful dahil ikaw ay bibigyan ng kaawaan ng habag ng ating Panginoon. Hindi in the sense na, para pala maging mahabagin ang Diyos sa akin, ay magpapakita ako ng habag. Unang-una, ikaw ang binigyan ng habag. Kaya marapat lang na ibalik mo yung habag sa mga taong nangangailangan. Throughout Jesus' ministry, He continued to say that He did not come for the religiously right people. He come for those who are sinners, and alam na natin yan. Na dumating siya sa atin para bigyan ng habag. Bigyan tayo ng kahabagan dahil tayo lahat nangangailangan ng habag ng ating Panginoon. Amen. So there are so many scriptures that mention God's mercy towards us. Kung makikita natin, napakaraming mercy na sinabi about mercy sa Biblia. Psalm 25 verse 6, sabi niya, remember, O Lord, your great mercy. Ito yung awit ni David.
and love, for they are from of old. Ito yung pagka natatalo si David, ang una niyang hinihingi, ang habag ng Panginoon. Amen? Sabi niya sa Romans 9:14-16, what then shall we say? Is God unjust? Not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. It does not, therefore, depends on man's desire or effort, but on God's mercy. Hindi pwedeng questionin ng ating Panginoon, Lord, bakit mo binigyan ng habag yung tao na yan? Hindi po yan sa kaugustuhan ng tao, kundi sa ayon sa desire ng ating Panginoon. Kung sino ang nais ng bigyan ng habag. Amen? Hindi mo pwedeng questionin ang ating Panginoon, Lord, bakit na naman kasi siya binigyan ng mercy eh? Hindi naman siya karapat-dapat. Diba? May ganun tayo minsan ang attitude. Kine-question natin yung binibigay na habag ng ating Diyos. Amen? And then, sabi niya sa Ephesians 2:4-5, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we dead in transgression. It is by grace you have been saved. Amen. Meron akong isang isi-share na kwento. Ito yung story ni Corrie ten Boom. Itong babae ito ay prisoner sa German concentration camp. And makikita sa kwentong ito kung ano talaga ibig sabihin ng mercy and forgiveness. Na doon sa taong sobrang hirap magpatawad o patawarin yung tao na kagawa sa kanya. So, after nung kanyang paglaya, pauwi na siya sa bayan niya. And itong babaeng to ay isang Christian. So, dumating siya sa kanyang church. Siyempre sa atin, di ba, pagkatapos ng maraming struggle sa buhay, mga napagdaanan, magbibigay ng patotoo para itaas at itanghal ang Diyos sa buhay niya. So itong babaeng to, si Corrie, ay isang gabi pumunta sa kanilang iglesia at nakatayo siya doon. Sinasabi niya, nasa gitna siya, malaking congregation. So nakatayo siya doon, sinasabi niya yung paano siya tinorture, paano siya ministret, paano siya pinahirapan, kung ano yung buhay sa prison. So, habang nag-share siya ng kanyang struggle, may isang taong biglang nagliwanag ang mukha at kitang-kita niya yung mukha ng tao na yon. Yung tao na yon biglang nag-flashback sa kanya. Nag-flashback sa isip niya kung sino yung tao na yon. Ay yung taong yon ay yung prison guard. Hindi lang siya basta prison guard, kundi yung taong yon yung guard doon sa kanilang shower area. Na wherein, lahat ng memory bumalik sa isip niya. Na itong taong to, na nasa gitna at kitang-kita, kumbaga, ito, maliwanag dito, di ba? Pero hindi ko masyadong kita ang mga mukha ninyo. Pero itong taong to, for example, si Gary yun. Itong taong to, ang liwanag ng kanyang mukha. Kaya nag-flashback sa kanya lahat ng ginawa ng tao na to. Itong tao na to, yung every week, papalinyahin sila doon sa shower room, hubot-hubad sila, at ginagawan sila ng masama doon. Para silang ginagawang baboy doon. Kung paano sila pinaparusahan, at isa itong taon itong gumagawa sa kanya. At habang patapos yung pag-share niya, tumayo yung tao. Lumapit. So sobra siyang natitigilan na siya, hindi niya parang kayang harapin yung taong gumawa na yun. Minsan kasi, di ba, sa buhay natin, kaya natin magsalita ng about forgiveness, about mercy, kung wala yung tao. Di ba? Kung wala yung tao dito, kaya mo sabihin, pinatawad ko na yung tao na yun. Pero itong tao na to, naandyan sa harapan mo, tapos alam na alam mong siya yung gumawa ng sobrang karumihan sa buhay mo. Tapos biglang lumalapit siya. So natigilan siya. Huminto ang tibok ng puso niya. At nung lumapit siya, malapit na din sa front, inabot niya ang kanyang kamay at sabi niya, Corrie, can you forgive me? Tatanggapin kaya niya yung kamay na yun. Alam niyo, umiiyak siya doon.
Dahil sa pag-ibig ng Diyos, na biglang nagkaroon ng pinakilos siya. Actually, dahil sa nakita nga niya lumalapit, naninigas siya, pero yung nakapagpalambot sa kanya, yung presence ng Panginoon, inabot niya yung kanyang kamay. At sinabi niyang, pinapatawad kita. Wala siyang dahilan para patawarin, di ba, yung tao na yon? Dahil yun ang sumira sa kanyang buhay. Pero yet, sa habag ng Panginoon na tinanggap niya, yung presence ng Panginoon sa buhay ni Cory, nagawa niyang patawarin yung taong hindi dapat deserve patawarin. Amen? Yung hindi siya deserve bigyan ng kapatawaran. Hindi siya deserve bigyan ng habag. Pero pinagkaloob ni Cory yung habag na yon dahil unang-una sa habag ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? That's the meaning of mercy and forgiveness. Na kahit anong ginawang kalokohan, anong ginawang pahirap sa'yo ng tao na yon, handa mo pa rin patawarin siya. Dahil yan mismo, ikaw sa ating Panginoon. Yan ang totoong kwento, yan ang totoong meaning ng pag-ibig at habag at pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi niya sa next sister, sabi niya sa James 3:17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Amen. Yan ang totoong meaning ng mercy at forgiveness ng ating Panginoon. So, sabi niya, and so the world might, sabi nga, pag tayo daw ay naging ganon, sobrang mahabagin, maaring ang mundo, sabihin sa atin, pag sobra kang mahabagin, kaya kang lokohin ng mga taong nasa paligid mo. I-abuse ka. Diba? Sobra kang maawain eh. Dahil yan ang mundo natin. Pero sa mundo ng ating Panginoon, ang taong mahabagin, kakahabagan siya lalo ng ating Panginoon. Sabi niya sa Hebrews 2:17-18, therefore he had to be made like his brothers in every respect, so that he might become a merciful and faithful high priest in the service of God, to make propitiation for the sins of the people. For because he himself has suffered when tempted, he's able to help those who are being tempted. Ang Panginoon, pinagdaanan na yan. Na-tempt ang Panginoon. Diba? Nasaktan siya, napahiya siya. Kaya kaya nating lumapit sa Panginoon para sabihin ko ano nangyayari sa atin. Because siya mismo na-tempt. Siya mismo nasaktan. Siya mismo nasugatan. Hindi natin pwede sabihin, Lord, hindi mo naman po naranasan ang aking nararanasan ngayon. Kaya siguro, Lord, may karapatan akong hindi patawarin ang mga tao na yan. Mas malala ang naranasan ng ating Panginoon. Amen? And sabi niya sa Hebrews 4:15-16, for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Wala po tayong high priest na kaya makipagsimpatya sa ating kahinaan. But one who is in every respect has been tempted as we are, yet without sin. So let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Yan po mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Wala pong pwedeng magkaroon ng simpatya sa iyo kundi ang ating Panginoon. Kasi lahat ng bagay na yan, pinagdaanan niya. Kaya kung tayo ay i-withhold natin yung ating mercy sa iba, gusto nyo ba ang mercy ng Panginoon i-withhold din sa iyo? Amen? So ngayong umaga ito mga kapatid, ano ba yung nahihirapan kang about being merciful? Ano yung mga bagay na naghihinder sa iyo para magkaroon ka ng habag at forgiveness sa taong nakakasakit sa iyo? Siguro it's about time. Ipanalangin mo, Lord, tinanggap ko nga ba talaga yung mercy na binigay mo sa akin? Baka salita lang na tinanggap ko yung mercy. Hindi ko talaga fully na-receive ang mercy. Kasi para maging mahabagin tayo mga kapatid,
ang una natin acknowledge, tanggapin natin ang mercy ng ating Panginoon. So tayo po'y tumayo. Ipanalangin natin na kailangan natin ng mercy. At ipanalangin din natin yung mga taong gusto nating bigyan ng habag.